Bakit Holen ang ginagamit sa pagboto tuwing eleksyon sa Gambia? Ang eleksyon ay isa sa mga pundasyon ng demokrasya. Sa iba't ibang panig ng mundo ay makikita ang samut-saring sistema ng pagboto mula sa makabagong electronic voting machines hanggang sa tradisyonal na papel na balota. Pero alam mo ba na sa Gambia, isang maliit na bansa sa kanlurang Africa, ay natatangi ang kanilang paraan ng pagboto? Sa halip kasi na gumamit ng papel o electronic voting machines, ay Holen ang kanilang ginagamit. Bakit nga ba Holen o marble ang ginagamit nila sa pagboto tuwing eleksyon? Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang kasaysayan, mekanismo, benepisyo at hamon ng sistema ng Holen sa pagboto sa Gambia. Kaya naman simulan na natin. Para mas maintindihan natin ng mabuti, ay ipapaliwanag ko muna sa iyo ang kasaysayan ng Holen voting system sa Gambia. Ang paggamit ng Holen tuwing eleksyon sa Gambia ay nagsimula noong 1960s sa panahon ng paglipat ng bansa mula sa kolonyalismo patungong kalayaan. Bago ang paggamit nito, ginamit ng mga mamamayan ang tradisyonal na papel na balota, ngunit napansin ang mga problemang dulot nito tulad ng mataas na antas ng illiteracy at komplikasyon sa pagbibilang ng boto. Kaya naman noong 1965, matapos makamit ng Gambia ang kalayaan mula sa Britanya, ay kinailangan ng bansa ng isang sistema na makapagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat ng botante, anuman ang kanilang antas ng edukasyon. Ang solusyon? Isang simple, transparent at epektibong sistema na paggamit ng Holen. Ang ideyang ito ay napakasimple ngunit epektibo. Sa halip kasi na lagyan ng marka ang isang papel, ang botante ay kukuha ng Holen at ihuhulog ito sa metal drums na kumakatawan sa kandidatong nais nilang iboto. Ang bawat drum ay may iba't ibang kulay at simbolo para sa bawat kandidato upang madaling makilala kahit ng mga hindi marunong magbasa. Pero paano naman gumagana ang Holen voting system? Ang proseso ng pagboto gamit ang Holen ay dinisenyo upang maging malinaw at madali para sa lahat ng mamamayan ng Gambia. Ang bawat botante ay pumapasok sa isang presinto na may maayos na sistema ng pila. Bago pumasok, tinitiyak na rehistrado ang botante at binibigyan siya ng isang Holen. Sa loob ng polling station may mga metal drum na nakaayos sa linya. Ang bawat drum ay kumakatawan sa isang kandidato at may nakalagay na simbolo o kulay para malaman kung sino ang kandidato. Pagkatapos, ang botante ay papasok sa isang private booth kung saan ihuhulog niya ang Holen sa butas ng drum ng kandidatong nais niyang iboto. Kapag nahulog na ang Holen ay may tunog na cling na maririnig na nagpapatunay na naitala na ang boto. Matapos ang eleksyon, ang mga Holen mula sa bawat drum ay binibilang ng mga opisyal sa harap ng mga watchers. At gaya sa ibang bansa, ang kandidatong may pinakamaraming Holen ang idedeklarang nanalo. Pero bakit nga ba Holen ang gamit ng mga tiga rito sa pagboto? Bueno, sa Gambia kasi ay malaking bahagi ng populasyon ang hindi marunong magbasa at sumulat. Kaya naman ang paggamit ng Holen ay naging solusyon ng mga tiga rito. Ang sistemang ito kasi ay madaling maintindihan ng kahit na sino, kahit ng mga may limitadong edukasyon. Isa pa sa dahilan kaya nila ito ginagamit ay para makaiwas sa dayaan. Ang mekanismo kasi ng Holen ay likas na transparent. Paano? Simple lang. Ang tunog kasi ng Holen na nahuhulog sa drum ay nagsisilbing patunay na naitala ang boto. Bukod dito, mahirap manipulahin ang drum dahil ito ay sinisilyohan bago ang halalan. Bukod pa dyan, ang pagbibilang ng Holen ay mas mabilis kesa sa tradisyonal na balota at hindi na kailangan ng mga komplikadong makina o software. Sapat na ang manual counting. Isa pa sa dahilan ay ang Holen voting system ay cost-effective. Ang Holen at drum ay mura at maaring magamit muli sa mga susunod na eleksyon kumpara sa gastos ng production at distribusyon ng papel na balota. Ang paggamit din ng Holen ay naging bahagi na ng pambansang pagkakakilanlan ng Gambia. Ang sistema ay nagpapakita ng kakayahan ng bansa
na magdisenyo ng solusyon na akma sa kanilang sariling konteksto. Sa kabilang banda naman, bagamat may mga benepisyo, hindi rin maikakaila na may ilang hamon ang voting system na ito. Ang paghahanda at distribution kasi ng mga drum sa bawat polling station ay nangangailangan ng masusing plano. Ang bigat ng mga drum ay maaaring magdulot ng hamon sa mga lugar na mahirap maabot. Bagamat mahirap dayain ang sistema, kinakailangan pa rin ng mahigpit na seguridad upang matiyak na walang magaganap na pandaraya sa panahon ng pagbibilang ng boto. Sa panahon ng digital age, may mga panawagan naman para sa modernisasyon ng eleksyon sa Gambia. Gayunpaman, nangangamba ang ilan na ang pagpapalit sa voting system na ito ay posibleng magdulot ng pagkakahiwalay para sa mga hindi nakakasabay sa technology. Kung ikukumpara kasi sa electronic voting systems na ginagamit sa ibang bansa o sa papel na balota, ang Holen voting system ng Gambia ay tila napakasimple. Gayunpaman, sa halip na umasa sa teknolohiya, ang sistemang ito ay umaayon sa konteksto ng populasyon nito, praktikal at madaling intindihin. Habang patuloy na umuunlad ang mundo, nananatili ang tanong kung hanggang kailan gagamitin ng Gambia ang sistemang ito. Sa kabila ng mga hamon, patuloy itong tinatangkilik ng maraming Gambian dahil sa pagiging bahagi nito ng kanilang kasaysayan at kultura. Marahil, ang susunod na hamon para sa bansa ay kung paano mapapanatili ang simple at inclusive na eleksyon habang isinasaalang-alang ang modernisasyon. Ang Holen voting system sa Gambia ay isang natatanging halimbawa ng kung paano ang demokrasya ay maaring umangkop sa mga pangangailangan ng lokal na konteksto. Ito ay simbolo ng paggalang sa tradisyon habang nananatiling inclusive para sa lahat ng mamamayan. Sa kabila ng mga hamon at panawagan para sa modernisasyon, patuloy itong nagpapatunay na ang simpleng ideya ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa demokratikong proseso. Sa panahon kung kailan tila bumibilis ang takbo ng modernisasyon sa buong mundo, nananatiling inspirasyon ang Gambia sa pagpapatunay na hindi kailangang maging komplikado ang pagboto upang maging epektibo. Ang kanilang marble voting system ay patunay na ang demokrasya ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya o kasangkapan, kundi tungkol sa paggalang sa boses ng bawat isa. Habang nananatiling nakaugat sa kanilang tradisyon, ipinapakita ng Gambia na ang pagkapantay-pantay ang tunay na diwa ng demokrasya. Ikaw, anong opinyon mo sa video natin ngayon? Comment down below.